Kumusta? Maligayang pagdating sa isa na namang refleksyon. Isulat sa mga komento kung saan ka nanonood at kung kamakailan ka lang nag-subscribe sa channel o kung matagal ka na rito. Kung hindi ka pa nag-subscribe, samantalahin ang pagkakataon na gawin ito ngayon. Tahimik ang simula, hindi dahil walang ingay ang mundo, kundi dahil ang ingay ay naging normal. Mga tinig na sabay-sabay, mga mensaheng nagbabanggaan, at sa gitna ng lahat, isang tanong na bihirang bigkasin, naririnig pa ba natin ang Diyos? Ang panahon ay puno ng tunog, ngunit hungkag sa pakikinig. Ang isip ay laging gising, ngunit ang budhi ay inaantok. Sa ganitong kalagayan, isinulat ni Ellen White ang mga babalang hindi kailanman idinisenyo upang maging komportable. Hindi niya hinanap ang pansin, ipinakita niya ang landas at hinayaan ang konsensya ang magpasya. May sandali, ayon sa kanyang mga isinulat, na ang Diyos ay hindi sumisigaw. Hindi siya nakikipag-agawan sa ingay ng sanlibutan. Ang kanyang tinig ay dumarating sa mga handang tumigil. Isinulat ni Ellen White sa mga hakbang patungo kay Kristo, ang Diyos ay nakikipag-usap sa atin sa kalikasan, sa paghahayag, sa probidensya at sa impluensya ng kanyang espiritu. Walang sigaw sa pangungusap na iyon, walang pagbabanta, isang tahimik na katotohanan, ngunit mabigat sa kahulugan. Kung ang Diyos ay nagsasalita, bakit marami ang hindi nakaririnig? Hindi dahil siya'y tumigil, kundi dahil ang tao ay natutong mag-ingay. Ang kaluluwa ay napuno ng pansamantalang aliw. Ang katahimikan ay itinuring na kaaway. Saang pagnanais ng mga panahon, binalaan ni Ellen White ang mundo na mas madalas pumipili ng liwanag na artipisyal kaysa sa liwanag na banal. Hindi niya ito pinalamutian. Ipinakita niya ang resulta, mga pusong hindi na marunong makinig. Ang tinig ng Diyos ay hindi kailanman pumipilit. Ito'y naghihintay. At ang paghihintay na iyon ang nagiging pagsubok. Sa Biblia, ang paanyaya ay malinaw sa mga awit 46:10. Kayo ay magsitigil at kilalanin ninyo na ako ang Diyos. Ako'y mabubunyi sa gitna ng mga bansa, ako'y mabubunyi sa lupa. Ngunit ang katahimikan ay nangangailangan ng tapang na talikuran ng ingay, tapang na harapin ang sarili. Siya ay tumingin sa hinaharap at nakita ang isang henerasyong napapaligiran ng tunog, ngunit gutom sa katotohanan. She saw, and the world ignored. At dito nagsisimula ang tanong, hindi kung nagsasalita pa ang Diyos, kundi kung handa pa bang makinig ang tao. Ang mundo ay hindi lamang maingay. Tinuruan nitong mahalin ang ingay. Tinuruan nitong ipagkamali ang dami sa lalim at ang kilos sa pakikinig. May mga panahong ang relihiyon mismo ay nagiging tunog. Mga salita ng walang paghinto, mga gawain ng walang pagninilay. At sa gitna nito, ang tinig ng Diyos ay natatakpan, hindi ng kasalanan lamang, kundi ng abalang kabanalan. Isinulat ni Ellen White ang tungkol sa panganib na ito, hindi bilang opinyon, kundi bilang babala. Sa mga patotoo para sa simbahan, ipinahayag niya ang isang prinsipyo na hindi nagbago sa paglipas ng panahon. Isinulat ni Ellen White sa mga patotoo para sa simbahan. Kung mas tahimik at simple ang buhay, mas malaya sa artipisyal na kaguluhan, mas kanais-nais ito para sa malalim na espiritual na karanasan. Tahimik, simple, malaya mula sa artipisyal na pagpapasigla. Hindi ito panawagan sa pagtakas sa mundo, kundi sa pagbabantay sa puso, sapagkat ang puso ang unang nilalamon ng ingay. At kapag ang puso ay napuno, ang tinig ng Diyos ay nagiging banyaga. Maraming naghahanap ng direksyon, ngunit iilan ang handang tumigil. Maraming humihiling ng liwanag, ngunit ayaw patayin ang sariling ilaw. Ito ang trahedyang nakita niya. Sa ang dakilang kontrobersya, inilarawan ni Ellen White ang huling mga araw bilang panahon ng panlilinlang na hindi laging marahas, kundi madalas pamilyar.
mga tinig na parang tama, mga landas na tila ligtas, ngunit walang katahimikan upang siyasatin kung saan talaga patungo. Ang Diyos ay hindi nawawala sa ingay, ngunit ang tao ay nawawala sa sarili. Ang Biblia ay hindi nag-utos ng mas maraming salita. Ito'y nag-utos ng pakikinig. He that hath ears to hear, let him hear. Hindi lahat ng may pandinig ay nakakarinig. Hindi lahat ng relihiyoso ay nakikinig. At sa kabanatang ito ng kasaysayan, ang tanong ay nananatili. Kapag ang ingay ay naging pananampalataya, saan ilalagay ang katahimikan ng Diyos? Hindi kailanman inilarawan ng kasulatan ang tinig ng Diyos bilang mapangibabaw. Hindi ito pumapasok sa pamamagitan ng puwersa. Dumaraan ito sa konsensya. Sa gitna ng ingay ng kasaysayan, malinaw ang isang tagpo sa Biblia na hindi kailanman nawala ang bigat. Hindi ito kwento ng kapangyarihan, kundi ng pagpipigil. Sa 1 Mga Hari 19:11-12, ganito ang nasusulat. At kaniyang sinabi, ikaw ay yumaon at tumayo ka sa ibabaw ng bundok sa harap ng Panginoon. At narito ang Panginoon ay nagdaan at bumuka ang mga bundok sa pamamagitan ng isang malaki at malakas na hangin at pinagputol-putol ang mga bato sa harap ng Panginoon, ngunit ang Panginoon ay wala sa hangin, at pagkatapos ng hangin ay isang lindol, ngunit ang Panginoon ay wala sa lindol, at pagkatapos ng lindol ay apoy, ngunit ang Panginoon ay wala sa apoy, at pagkatapos ng apoy ay isang marahang bulong na tinig. Hindi sa kaguluhan, hindi sa lakas, kundi sa marahang tinig. Ito ang parehong katotohanang binigyang diin ni Ellen G. White sa kanyang mga babala tungkol sa huling mga araw. Hindi niya ipinakita ang Diyos bilang tahimik dahil mahina, kundi tahimik dahil banal. Isinulat ni Ellen G. White sa Ang Pagnanais ng Mga Panahon. Sa pamamagitan ng pagparito upang manirahan kasama natin, ihahayag ni Jesus ang Diyos kapwa sa mga tao at sa mga anghel. Ang paghahayag na ito ay hindi dumating sa pamamagitan ng pananakot, kundi sa pamamagitan ng presensya. At ang presensya ay nangangailangan ng pansin. Saang dakilang kontrobersya, malinaw ang kanyang babala tungkol sa panlilinlang ng huling panahon, isang panlilinlang na hindi laging sumisigaw ng kasinungalingan, kundi binabago ang kakayahan ng tao na makinig. Hindi niya ito inilarawan bilang biglaang pagkawasak, kundi unti-unting pagkapuno ng isip. Ang Biblia ay nagbigay ng parehong babala. Mga Hebreos 3:15 nasusulat. Samantalang sinasabi, ngayon kung marinig ninyo ang kaniyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso na gaya ng sa pamumungkahi. Ang panganib ay hindi ang kawalan ng tinig. Ito ay ang pagtigas ng puso. Nakita niya ang isang panahon kung kailan ang konsensya ay tatahimik. Hindi dahil wala ng mensahe, kundi dahil ang tao ay natutong huwag makinig. Ang tinig ng Diyos ay patuloy na daraan sa katahimikan, ngunit tanging ang mga handang magpakumbaba ang makatatanggap. At dito nagiging malinaw ang tanong ng henerasyong ito. Kung ang Diyos ay nagsasalita pa rin sa konsensya, handa pa ba ang konsensya na makinig? May isang kondisyon na paulit-ulit na lumilitaw sa kasulatan. Kapag ang Diyos ay nagsasalita, ang puso ay tumitigil bago ang tainga ay makarinig. Hindi lahat ng katahimikan ay banal, ngunit walang banal na pakikinig kung walang katahimikan sa loob. Ang Biblia ay hindi naglalarawan ng Diyos bilang malayo. Sa halip, inilalarawan nito ang tao bilang abala. Sa Isaias 30:15, malinaw ang pahayag, sapagkat ganito ang sabi ng Panginoong Diyos ng banal ng Israel, sa pagbabalik at sa pagpapahinga ay matitiwasay kayo, sa katahimikan at sa pag-asa ay magiging ang inyong lakas, at hindi ninyo inibig. Hindi kakulangan ng mensahe ang problema, kundi pagtanggi sa pamamahinga. Ito ang parehong sugat na itinuro ni Ellen G. White sa kanyang mga isinulat. Hindi niya inilalarawan ang huling henerasyon bilang walang kaalaman,
kundi bilang walang panahon para makinig. Isinulat ni Ellen G. White sa Ang Pagnanais ng Lahat ng Bansa, sa katahimikan pinakamahusay na maririnig ng kaluluwa ang tinig ng Diyos. Ang pahayag na ito ay hindi hiwalay sa kasulatan. Ito'y kayon ng paulit-ulit na panawagan ng Diyos na ang lakas ay hindi nagmumula sa pagmamadali kundi sa pagtitiwala. Sa mga awit 10, ang utos ay malinaw at walang palamuti. Kayo ay magsitigil at kilalanin ninyo na ako ang Diyos. Ako'y mabubunyi sa gitna ng mga bansa. Ako'y mabubunyi sa lupa. Ang pagtigil ay hindi kahinaan. Ito ay pagsuko, at ang pagsuko ang daan ng pakikinig. Sa Ang Dakilang Kontrobersya, inilarawan ni Ellen G. White ang mga huling araw bilang panahon ng walang humpay na pagkilos. Isang sanlibutang hindi marunong huminto upang magsiyasat kung kaninong tinig ang sinusundan. Hindi niya ito inilalarawan bilang kakulangan ng relihiyon kundi kasobrahan ng ingay. Nakita niya ang mga pusong napuno ng gawain ngunit hungkag sa presensya. Mga labi na nananalangin ngunit mga isip na hindi tumitigil. Ang tinig ng Diyos ay dumarating pa rin. Ngunit ito'y lumalampas sa pusong ayaw tumigil. At ang tanong ay muling bumabalik hindi bilang akusasyon kundi bilang paanyaya. Handa ba ang puso na tumigil upang ang Diyos ay marinig? May isa pang hadlang sa pakikinig sa tinig ng Diyos. Hindi lamang ang ingay sa paligid, kundi ang ingay sa loob. Ang isip na palaging pinapakilos, palaging tinuturuan, palaging inuudyukan. Hindi lahat ng kaalaman ay nagbubukas ng pandinig. May kaalamang nagsasara nito. Ipinakita ng kasulatan na ang Diyos ay hindi lamang nagsasalita sa puso, kundi humihingi ng isip na handang sumunod. Mga taga-Roma 12:2, malinaw ang babala. At huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito, kundi magiba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Ang pagbabago ng isip ay nauuna sa pagkilala ng kalooban ng Diyos. Kung ang isip ay bihag ng sanlibutan, ang tinig ng Diyos ay mapagkakamalan. Ito ang parehong panganib na itinuro ni Ellen G. White, hindi bilang teorya, kundi bilang babala sa hinaharap na henerasyon. Sa kanyang pagsusuri sa edukasyon at espiritual na paghubog, ipinakita niya ang ugat ng problema. Sumulat si Ellen G. White sa edukasyon, gawain ng tunay na edukasyon na paunlarin ang kapangyarihang ito. Sanayin ang mga kabataan na maging palaisip at hindi lamang mga sumasalamin sa kaisipan ng ibang tao. Ang isip na hindi natutong mag-isip ay hindi rin natutong makinig. At ang hindi marunong makinig ay madaling sumunod sa maling tinig. Sa Ang Dakilang Kontrobersya, inilarawan niya ang huling panahon bilang yugto ng malawakang impluensya kung saan ang tao ay hindi hinihikayat na magmuni kundi gumaya. Hindi suriin, kundi tanggapin. Ang Biblia ay matagal nang nagbabala laban dito. Sa Kawikaan 19:27, ganito ang paalala. Magtigil ka, anak ko, sa pakikinig ng aral na nagliligaw lamang mula sa mga salita ng kaalaman. May mga aral na may tunog ng karunungan, ngunit humahantong palayo sa Diyos. May mga tinig na madalas marinig, ngunit hindi kailanman banal. Nakita niya ang isang henerasyon na may isip na puno, ngunit walang discernment. Marunong magsalita, ngunit hindi marunong manahimik upang makinig. Ang tinig ng Diyos ay hindi lamang humahanap ng tahimik na paligid. Humahanap ito ng isip na handang magbago. At ang tanong ay nagiging mas malalim. Kung ang Diyos ay nagsasalita sa katotohanan, handa ba ang isip na iwan ang kasinungalingang kinagisnan nito? May sandaling mas mapanganib kaysa sa ingay. Kapag ang budhi ay tumigil ng magbabala, hindi agad nawawala ang tinig ng Diyos. Una, humihina ang tugon ng tao. Hanggang ang katahimikan ay hindi nakapahingahan, kundi pamamanhid. Ang Biblia ay malinaw sa prosesong ito. Sa 1 Timoteo 4:1-2, ang babala ay tahasang ibinigay, ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu
na sa mga huling panahon ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo sa pamamagitan ng pagpapaimbabaw ng mga tao na nagsisipagsalita ng mga kasinungalingan na hineruhan ng kanilang mga sariling budhi ng waring bakal na nagbabaga. Ang budhing pinapaso ay hindi na sensitibo, hindi na natitinag, hindi na tumutugon. Ito ang nakita ni Ellen G. White sa kanyang mga babala tungkol sa huling henerasyon. Hindi niya inilalarawan ang mundo bilang walang kaalaman sa tama, kundi sanay na sa pagwawalang bahala. Sumulat si Ellen G. White sa Selected Messages, hindi gawain ng Diyos ang pilitin ang konsensya. Ang Diyos ay hindi kailanman gumagamit ng pamimilit. Ang konsensya ay pinangangalagaan sa pamamagitan ng liwanag, hindi puwersa. Ngunit kapag paulit-ulit na tinanggihan ng liwanag, ang kakayahang makaramdam ay humihina. Sa ang dakilang kontrobersya, ipinakita niya ang huling krisis bilang panahon kung kailan ang maling kapayapaan ay ituturing na banal na katahimikan. Ngunit ito ay katahimikang walang Diyos, isang kapahingahang walang katotohanan. Ang kasulatan ay nagbigay na ng ganitong larawan. Mga taga-Efeso 4 at Tiento 19 nasusulat na sa kadiliman ng kanilang pag-iisip ay nangahiwalay sa buhay ng Diyos dahil sa kahangalang nasa kanila, dahil sa pagmamatigas ng kanilang puso na sila sa di pagkaramdam ng kahihiyan ay napahikayat sa kalibugan upang kalakalin ang lahat ng karumihan ng buong kasakiman. Ang pamamanhid ng budhi ay hindi dumarating ng biglaan. Ito'y bunga ng paulit-ulit na pagtanggi. Nakita niya ang isang panahon kung kailan ang konsensya ay tatahimik, hindi dahil wala ng tinig ng Diyos, kundi dahil ang tao ay nasanay ng hindi tumutugon. Ang tinig ng Diyos ay patuloy na tatawag, ngunit ang tanong ay lalong nagiging mabigat. Kapag ang budhi ay naging manhid, sino pa ang makikinig kapag ang Diyos ay nagsalita? Ipinakita ni Ellen G. White ang panganib ng pagpapaliban sa pakikinig. Sa mga napiling mensahe, malinaw ang kanyang babala tungkol sa pagkaantala ng pagtugon sa liwanag. Ngayon, kung maririnig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong patigasin ang inyong mga puso. Bukas ay maaaring huli na ang lahat. Ang babalang ito ay hindi dramatikong pananakot. Ito'y obserbasyon ng espiritual na realidad. Ang puso ay unti-unting nasasanay sa pagtanggi. Ang Biblia ay nagbibigay ng halimbawa nito. Sa Kawikaan 29:1 nasusulat, ang madalas na masaway na nagpapatigas ng kaniyang leeg biglang mababali at walang kagamutan. Hindi dahil kulang ang paalala, kundi dahil kulang ang pagtugon. Sa ang dakilang kontrobersya, ipinakita ni Ellen G. White ang isang panahon kung kailan ang huling paanyaya ay maririnig. Ngunit hindi papansinin, hindi sapagkat ito'y mahina, kundi sapagkat ang pandinig ay sanay ng tumanggi. Ang tinig ng Diyos ay may tiyempo, may sandali, may paanyaya, ngunit ang sandaling iyon ay hindi pinipilit. Ito'y inaalok at dito nagiging mabigat ang tanong ng kaluluwa. Kung ang Diyos ay nagsasalita ngayon, ilang mamaya pa ang kayang tanggapin ng puso bago ito tuluyang tumahimik. Ang tinig ng Diyos ay laging may kasamang liwanag. Hindi liwanag na nanlilinlang, hindi liwanag na sumisilaw, kundi liwanag na naghahayag at naghihintay. Ipinapakita ng kasulatan na ang Diyos ay hindi kailanman gumagamit ng pamimilit upang makilala siya. Ang katotohanan ay inihaharap, hindi ipinapataw. Sa Juan 3:19, malinaw ang paglalarawan. At ito ang kahatulan na naparito ang ilaw sa sanglibutan at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw, sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Ang problema ay hindi ang kawalan ng liwanag. Ito ay ang pagpili. Ang pakikinig sa tinig ng Diyos ay hindi lamang usapin ng pandinig, kundi ng pagtanggap. Ang liwanag ay dumarating, ngunit maaari ring talikuran. Ito ang parehong prinsipyo na binigyang diin ni Ellen G. White nang ilarawan niya ang gawain ng Diyos sa puso ng tao. Sa mga hakbang patungo kay Kristo, ganito ang pahayag. Ang liwanag na nagniningning mula sa krus ay nagpapakita ng pag-ibig ng Diyos.
Ang liwanag na ito ay hindi nananakot, ito'y nag-aanyaya. Ngunit ang pag-ibig na inihahayag nito ay naglalantad din ng katotohanan tungkol sa puso. Sa awit 199, 105, ipinapakita kung paano kumikilos ang banal na liwanag. Ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Hindi ito ilaw para sa buong hinaharap. Ito ay liwanag para sa susunod na hakbang. Sa ang dakilang kontrobersya, ipinakita ni Ellen G. White na ang huling tunggalian ay hindi lamang laban ng kapangyarihan, kundi laban ng liwanag at pagtanggi. Ang katotohanan ay magiging malinaw, ngunit hindi lahat ay pipiliing sundin ito. Ang tinig ng Diyos ay kasabay ng liwanag na ito. Hindi nito inaagawan ang tao ng kalayaan. Sa halip, inilalantad nito ang direksyon at dito nagiging masinsin ang tanong ng kaluluwa. Kapag ang liwanag ay malinaw at ang tinig ay tahimik ngunit tapat, alin ang pipiliin ng puso? Ang liwanag na gumagabay o ang dilim na pamilyar? May mga desisyong hindi ginagawa sa sigawan, hindi sa entablado, kundi sa katahimikan ng loob. Ipinapakita ng kasulatan na ang pakikinig sa tinig ng Diyos ay humahantong sa pagpili at ang pagpiling ito ay madalas hindi napapansin ng iba. Sa Josue 20:13, ang panawagan ay malinaw at personal. At kung masama sa inyong paningin ang maglingkod sa Panginoon, piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. Ngunit tungkol sa akin at sa aking sangbahayan, kami ay maglilingkod sa Panginoon. Ang pagpili ay may araw, may sandali, may bigat. Ang Diyos ay nagsasalita, ngunit hindi siya pumipili para sa tao. Ang tinig ay gumagabay. Ang pasya ay iniiwan sa konsensya. Ito ang diwang ipinakita ni Ellen G. White nang ilarawan niya ang pakikipag-ugnayan ng Diyos sa kaluluwa. Sa mga hakbang patungo kay Kristo, naroon ang prinsipyong ito. Hindi pinipilit ng Diyos ang kalooban o paghatol ng sinuman. Walang pamimilit, walang pananakot, may liwanag at may responsibilidad. Sa Deuteronomio 30:19, ang saksi ay mismong kalangitan at lupa. Aking sinasaksi sa inyo ngayon ang langit at ang lupa na aking inilagay sa harap mo ang buhay at kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa. Kaya piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay. Ang pagpili ay hindi neutral. Ito'y may bunga. Sa ang dakilang kontrobersiya, ipinakita na ang huling labanan ay magbubunyag ng tunay na pinili ng bawat puso, hindi sa salita, kundi sa katapatan, sa liwanag na narinig. Ang tinig ng Diyos ay hindi maingay, ngunit ang katahimikan nito ay naglalantad ng kung sino ang handang sumunod. At sa katahimikan ding iyon, ang puso ay nagiging saksi laban sa sarili kung ito'y umiwas. Ang tanong ay hindi kung may tinig. Ang tanong ay kung may pagpiling gagawin. May sandaling ang pakikinig ay hindi na sapat kapag ang tinig ng Diyos ay humihingi ng hakbang. Ipinapakita ng kasulatan na ang tunay na pagdinig ay laging humahantong sa pagsunod. Hindi bilang biglaang lakas, kundi bilang tahimik na katapatan. Sa Santiago 1:22, malinaw ang paalala. Datapwat maging mga tagatupad kayo ng salita at huwag mga tagapakinig lamang na dinadaya ang inyong sarili. Ang pandinig na walang kilos ay nagiging panlilinlang sa sarili. Ang tinig ay narinig, ngunit hindi sinunod. Ito ang babalang paulit-ulit na ibinunyag ni Ellen G. White tungkol sa huling henerasyon, isang henerasyong maraming kaalaman, ngunit kulang sa pagsunod. Sa ang dakilang kontrobersya, malinaw ang prinsipyo. Ang pinakamalaking pangangailangan ng mundo ay ang pangangailangan ng mga tao. Mga taong hindi mabibili o maipagbibili. Mga taong sa kaibuturan ng kanilang mga kaluluwa ay totoo at tapat. Mga taong hindi natatakot na tawagin ang kasalanan sa tamang pangalan nito. Mga taong ang konsensya ay kasing tapat sa tungkulin gaya ng karayom sa poste. Ang pangangailangan ay hindi bagong liwanag. Ito'y mga pusong tapat sa liwanag na narinig. Ang Biblia ay nagbibigay ng halimbawa ng ganitong uri ng pagdinig. Sa Juan 10:37, sinabi ni Kristo, "Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila'y aking nakikilala, at sila'y nagsisisunod sa akin."
Hindi lamang pandinig, may pagsunod, may pagkilos. Sa mga hakbang patungo kay Kristo, ipinapakita na ang pagsunod ay hindi bunga ng takot, kundi ng ugnayan. Ang pagtatalaga ay hindi isang bahagyang gawain, kundi isang ganap na pagsuko. Ang pagsunod ay hindi bahagya, ito'y buo. Sa huling mga araw, ang ingay ay mag-aalok ng maraming alternatibo sa pagsunod. Mga landas na mas madali, mga dahilan na tila makatuwiran. Ngunit ang tinig ng Diyos ay mananatiling malinaw sa mga handang sumunod kahit walang palakpak. At ang tanong ay hindi na kung narinig ang tinig, kundi kung ang pandinig ay naging pagsunod. May mga sandaling ang pagsunod ay hindi sinusukat sa harap ng maraming mata, kundi sa katahimikan kung saan walang pumapalakpak at walang pumupuna. Iyan ang larangan kung saan tunay na nahahayag ang katapatan. Ipinapakita ng kasulatan na ang Diyos ay hindi tumitingin sa panlabas na anyo ng paglilingkod, kundi sa puso. Sa 1 Samuel 16:7, malinaw ang prinsipyong ito, sapagkat ang Panginoon ay hindi tumitingin na gaya ng tingin ng tao, sapagkat ang tao ay tumitingin sa panlabas na anyo, datapwat ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Ang pagsunod na ginagawa lamang kapag may nakakakita ay hindi pagganap na pagsunod. Ang tunay na katapatan ay nasusubok kapag ang tao ay nag-iisa. Ito ang uri ng pagsunod na paulit-ulit na binigyang diin ni Ellen G. White tungkol sa mga haharap sa huling krisis ng sanlibutan. Sa mga patotoo para sa simbahan, malinaw ang babala. Ang karakter ay nabubunyag sa pamamagitan ng mga pangyayari. Hindi binubuo ang karakter sa oras ng krisis. Ito'y inihahayag lamang. Ipinakita ni Kristo ang ganitong uri ng katapatan. Sa ilang na walang tao, walang saksi at walang papuri, siya ay nanatiling tapat. Ang tukso ay hindi nawala dahil walang nanonood, ngunit ang katapatan ay hindi rin nanghina. Ang kasulatan ay nagpapatotoo sa prinsipyong ito sa Lucas 16:10. Ang tapat sa kaunti ay tapat din sa marami, at ang hindi tapat sa kaunti ay hindi rin tapat sa marami. Ang katapatan ay hindi nagsisimula sa malalaking pagsubok. Ito'y hinuhubog sa maliliit na pasya araw-araw. Sa mga aral na tinuturo ni Kristo, ipinapakita na ang paglilingkod na may halaga sa Diyos ay yaong ginagawa mula sa pag-ibig at hindi mula sa pagtingin ng tao. Ang buhay ni Kristo ay isang buhay ng patuloy na pagtanggi sa sarili. Ang pagsunod na hindi nakikita ng tao ay nakikita ng langit. Walang kilos na maliit para sa Diyos. Sa mga huling araw, maraming tatawag sa katapatan bilang labis at sa pagsunod bilang kahinaan. Ngunit ang salita ng Diyos ay nananatiling hindi nagbabago. Ang tanong ay hindi kung sino ang nakakita sa ating ginawa, kundi kung ang Diyos ay nasiyahan at sa katahimikan ng puso doon nalalaman kung ang katapatan ay tunay. May panahon na ang tinig ng Diyos ay hindi lamang mahina, ito'y taliwas sa agos ng mundo. Hindi ito sumasabay sa dami, hindi ito umaayon sa uso, at madalas ito'y tinatanggihan dahil hindi kaaya-aya sa pandinig ng marami. Ipinahayag ng kasulatan na darating ang panahong ang katotohanan ay hindi natatanggapin dahil sa dami ng ingay. Sa 2 Timoteo 4:4, malinaw ang babala. Sapagkat darating ang panahon na hindi nila titiisin ang magaling na aral, kundi ayon sa kanilang sariling mga pita ay magkakalap sila sa kanilang sarili ng mga guro na may kati ang mga tainga at kanilang itatalikod ang kanilang mga tainga sa katotohanan at mga papaling sa mga katha. Ang problema ay hindi kakulangan ng tinig, kundi ang pagtanggi sa tinig na hindi sang-ayon sa nais ng puso. Ito ang kalagayang inilarawan ni Ellen G. White sa Ang Dakilang Kontrobersiya ng kanyang ilahad ang espiritual na kondisyon bago ang wakas. Ang malaking kasalanan ng mga Hudyo ay ang kanilang pagtanggi kay Kristo. Ang malaking kasalanan ng mundong Kristiyano ay ang kanilang pagtanggi sa batas ng Diyos, ang pundasyon ng kanyang pamahalaan sa langit at lupa. Ang tinig ng Diyos ay laging kaakibat ng kanyang kautusan. Kapag tinatanggihan ng kautusan, tinatanggihan din ang tinig. Sa Isaiah 30:21, ibinigay ang pangako, at ang iyong mga tainga ay makaririnig ng salita sa likuran mo,
na nagsasabi, ito ang daan, inyong lakaran, kapag kayo'y liliko sa kanan at kapag kayo'y liliko sa kaliwa. Ngunit ang pangakong ito ay hindi para sa lahat. Ito'y para sa mga handang sumunod kahit laban sa karamihan. Sa mga napiling mensahe, malinaw ang prinsipyong inilahad. Yaong mga nagsisikap na sumunod sa lahat ng utos ng Diyos ay tututulan at kukutyain. Ang tinig ng Diyos ay hindi kailanman nangako ng katahimikan sa paligid. Ngunit ito'y laging nagdadala ng katiyakan sa loob. Sa mga huling araw, ang karamihan ay pipili ng tinig na nagpapaluwag, hindi ng tinig na nagtutuwid. Ngunit ang kasulatan ay nagbababala sa Juan 10:27. Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila'y aking nakikilala, at sila'y nagsisisunod sa akin. Ang pakikinig ay laging nauuna sa pagsunod. At ang pagsunod ang patunay ng tunay na pakikinig. Ang tinig ng Diyos ay hindi mawawala. Ngunit ang taingang handang makinig ay magiging lalong bihira. May tinig na hindi nanggagaling sa labas. Hindi ito sumisigaw. Hindi ito nakikipagtalo sa karamihan. Ito ang budhi, ang lugar kung saan nagsasalita ang Diyos kapag ang mundo ay hindi tumitigil sa pag-ingay. Ngunit ang budhi ay maaaring sanayin, maaaring patigasin, maaaring patahimikin. Ipinapakita ng kasulatan na ang budhi ay hindi hiwalay sa katotohanan ng salita. Sa Hebreo 14, malinaw ang prinsipyo. Ngunit ang matigas na pagkain ay para sa mga may sapat na gulang. Yaong dahil sa pagsasanay ay sanay na ang kanilang mga pandama upang makilala ang mabuti at ang masama. Ang budhi ay hinuhubog sa pagsunod, hindi sa dami ng kaalaman, kundi sa tapat na pagtugon sa liwanag na ibinigay. Ito ang babalang binigyang diin ni Ellen G. White sa mga patotoo para sa simbahan. Kailangang maliwanagan ang konsensya at ang kalooban ay dapat na mapailalim. Kapag ang budhi ay hindi pinapasakop sa katotohanan, ito'y nagiging tagapagtanggol ng sariling kagustuhan. Ang mundo ay puno ng mga tinig na nagsasabing sapat na ang intensyon. Ngunit ang kasulatan ay nagbibigay ng mas mabigat na babala sa 1 Timoteo 4:1-2. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon ng iba ay magsisitakwil sa pananampalataya na mga kikinig sa mga mapanlinlang na espiritu at sa mga aral ng mga demonyo sa pamamagitan ng pagpapaimbabaw ng mga nagsisinungaling na may tatak ang kanilang sariling budhi na waring pinaso ng mainit na bakal. Ang budhing pinatahimik ay hindi na sumisigaw, ngunit hindi ibig sabihin ay tama na ang landas. Sa tangdakilang kontrobersya, malinaw ang prinsipyong inilahad tungkol sa huling labanan. Ang pinakamalaking pangangailangan ng mundo ay ang pangangailangan ng mga tao. Mga taong hindi mabibili o maipagbibili, mga taong sa kaibuturan ng kanilang mga kaluluwa ay totoo at tapat. Ang Diyos ay hindi naghahanap ng perpektong kaalaman, kundi ng pusong handang sumunod kahit may kapalit. Sa awit 109:105, ibinigay ang pangakong ito. Ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Kung walang liwanag ng salita, ang budhi ay naglalakad sa dilim kahit naniniwalang siya'y tama. Sa mga huling araw, ang ingay ay lalakas. Ngunit ang budhing sinanay sa katotohanan ay makikilala pa rin ang tinig ng Diyos. At iyon ang pagkakaiba sa pagitan ng katahimikan, ng kapayapaan at katahimikan ng pagkabulag. Hindi lahat ng katahimikan ay tanda ng kapayapaan. May katahimikan na bunga ng pagod. May katahimikan na bunga ng pagsuko at may katahimikan na bunga ng pagbabantay. Ang katahimikang hinahanap ng Diyos ay hindi paglayo sa realidad, kundi paninindigan sa gitna nito. Ipinapaalala ng kasulatan na ang puso ng tao ay madaling malinlang kapag hindi nagbabantay. Sa Kawikaan 4:23, malinaw ang tagubilin. Ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap sapagkat dinadaluyan ng buhay. Ang katahimikan ng puso ay hindi automatikong kabanalan.
kadakilaan. Ito'y nagiging banal lamang kapag pinupuno ng salita ng Diyos. Ito ang babalang ibinigay ni Ellen G. White tungkol sa mga huling araw, sa mga piling mensahe. Gagawa si Satanas ng kanyang mga himala upang manlinlang. Itatatag niya ang kaniyang kapangyarihan bilang kataas-taasan. Ang simbahan ay maaaring magmukhang malapit ng bumagsak, ngunit hindi ito babagsak. Ang panlilinlang ay madalas dumarating sa anyo ng kapayapaan. Hindi sa ingay, hindi sa kaguluhan, kundi sa pakiramdam na ligtas na ang lahat. Ngunit ang kasulatan ay nagbibigay ng malinaw na babala sa 1 Thessalonica 3:2, sapagkat nalalaman ninyong lubos na ang araw ng Panginoon ay darating na gaya ng magnanakaw sa gabi. Sapagkat pagkakanilang sinasabi, kapayapaan at katiwasayan, kung magkagayon ay darating sa kanila ang biglang kapahamakan. Ang pagbabantay ay hindi kaba. Ito'y espiritual na pagkaalerto. Sa mga patutuo para sa simbahan, ipinakita ang ugnayan ng katahimikan at pagbabantay. Dapat tayong magbantay at manalangin at gumawa. Ang katahimikan na walang panalangin ay nagiging puwang ng panlilinlang. Ang katahimikan na walang salita ay nagiging pahingahan ng sariling kaisipan. Ipinahayag ni Kristo ang prinsipyong ito sa Mateo 26:41. Mangagpuyat kayo at mangagdasal upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Ang pagbabantay ay aktibong pakikinig, hindi lamang paghihintay, kundi pagsusuri ng bawat tinig na pumapasok sa isip. Sa mga huling araw, ang mundo ay mag-aalok ng katahimikan na walang katotohanan. Ngunit ang katahimikang mula sa Diyos ay laging may kasamang liwanag. At ang pusong nagbabantay ay hindi matutulog kahit ang lahat ay tila payapa. Hindi lahat ng tinig na mahinahon ay mula sa Diyos. Hindi lahat ng tinig na banal pakinggan ay nagmumula sa langit. Sa mga huling araw, ang panganib ay hindi kakulangan ng relihiyon, kundi ang pagdami ng mga tinig na magkahawig, ngunit magkaiba ang pinagmulan. Itinuturo ng kasulatan na ang panlilinlang ay lalong magiging masinop. Sa Mateo 23:32, malinaw ang babala ni Kristo. Sapagkat magsisilitaw ang mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta at magsisigawa ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan. Ano pat ililigaw kung maaari pati ng mga hirang. Ang panlilinlang ay hindi dumarating bilang lantad na kasamaan. Ito'y dumarating na may anyo ng liwanag. Ang kakayahang maghiwalay ng mga tinig ay hindi bunga ng talino, kundi ng patuloy na pagsunod sa katotohanan. Ito ang prinsipyong binigyang diin ni Ellen G. White tungkol sa panahon ng huling pagsubok sa ang dakilang kontrobersya. Walang iba kundi ang mga nagpatibay ng kanilang isipan gamit ang mga katotohanan ng Biblia ang makakaligtas sa huling malaking tunggalian. Ang isip na hindi pinatibay ng katotohanan ay madaling maakit ng tinig na nagbibigay kaginhawaan ngunit walang pagbabago. Ipinapaalala ng kasulatan sa Isaias 8:20, sa kautusan at sa patutuo, kung hindi sila magsalita ayon sa salitang ito, tunay na walang umaga sa kanila. Ang pamantayan ay malinaw, hindi damdamin, hindi karanasan, kundi ang salita ng Diyos. Sa mga patutuo para sa simbahan, malinaw ang babala laban sa pagtitiwala sa sariling paghatol. Pinapaniwala ni Satanas ang marami na patatawarin sila ng Diyos sa kanilang pagpapabaya sa pagsunod sa kanyang mga utos. Ang tinig na nag-aalis ng bigat ng pagsunod ay hindi kailanman tinig ng Diyos. Sa Juan 3:31-32, sinabi ni Kristo, kung kayo'y magsipanatili sa aking salita, kung magkagayo'y tunay nga kayong aking mga alagad, at inyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanan ang sa inyo'y magpapalaya. Ang kalayaan ay bunga ng pananatili, hindi ng paglipat-lipat ng paniniwala. Sa mga huling araw, ang tao ay haharap sa pagpili, makinig sa tinig na umaayon sa nais o sa tinig na umaakay sa kabanalan. Ang pagkakaiba ay hindi palaging malinaw sa simula. Ngunit sa huli, ang tinig ng Diyos ay laging humahantong sa pagsunod. At doon nahahayag kung alin ang tinig ng katotohanan at alin ang tinig na nag-anyong liwanag. Ang pakikinig sa tinig ng Diyos
ay may kapalit. Hindi ito palaging hayag. Hindi ito laging agarang nadarama. Ngunit ito'y tiyak. May mga desisyong ginagawa sa katahimikan na magdadala ng pagkalugi sa mata ng mundo, ngunit ng kapurihan sa langit. Ipinapakita ng kasulatan na ang pagsunod ay hindi hiwalay sa pagtanggi sa sarili. Sa Lucas 19:23, malinaw ang sinabi ni Kristo, "Kung ang sinuman ay ibig sumunod sa akin, ay tumanggi sa kaniyang sarili at pasanin araw-araw ang kaniyang krus at sumunod sa akin." Ang krus ay hindi palamuti. Ito ay bigat. Ito ay pagpili. Sa mga huling araw, ang pagsunod ay magiging lalong hindi popular. Hindi dahil mali ito, kundi dahil ito'y hahadlang sa kaginhawaan. Ito ang babalang ibinigay ni Ellen G. White tungkol sa darating na pagsubok sa mga patotoo para sa simbahan. Hindi na nalalayo ang panahon na darating ang pagsubok sa bawat kaluluwa. Ang pagsubok ay hindi lamang sa paniniwala, kundi sa katapatan. Marami ang makikinig hanggat walang nawawala. Ngunit kapag ang tinig ng Diyos ay humingi ng sakripisyo, doon naghihiwalay ang landas. Sa Hebreo 11:25-26, inilarawan ang pagpili ni Moises na kaniyang pinili ang magbata ng kapighatian na kasama ng bayan ng Diyos kaysa magtamo ng panandaliang kaligayahan ng kasalanan. Na inari ang kahihiyan ni Kristo na lalong malaking kayamanan sa mga kayamanan ng Ehipto. Ang pakikinig ay nagiging totoo kapag may kapalit. Sa ang dakilang kontrobersiya, malinaw ang prinsipyong ito. Tungkol sa huling bayan ng Diyos, ang mga tapat sa Diyos ay pagbabantaan, tutuligsahin at ipagbabawal. Ang tinig ng Diyos ay hindi nangangakong ligtas ang reputasyon, ngunit ito'y nangangakong ligtas ang kaluluwa. Sa awit 37:12, ibinigay ang katiyakang ito. Iukol mo sa Panginoon ang iyong lakad, tumiwala ka rin sa Kaniya at Kaniyang pangyayarihin. Ang pagsuko ay hindi pagkawala. Ito ay paglilipat ng pagtitiwala. Sa mga huling araw, ang tanong ay hindi kung gaano karami ang nakinig, kundi kung sino ang handang magbayad ng halaga ng pakikinig. At ang halagang iyon ay hindi sinusukat sa ginto, kundi sa katapatan hanggang wakas. Darating ang sandali na ang lahat ng ibang tinig ay mawawala. Ang ingay ng mundo ay hihina. Ang sigaw ng karamihan ay titigil at ang tao ay maiiwang mag-isa kasama ang tinig na kanyang pinakinggan sa buong buhay. Ipinapakita ng kasulatan na ang wakas ay hindi tungkol sa bagong katotohanan, kundi sa katapatan sa matagal ng ipinahayag. Sa pahayag 12, malinaw ang paglalarawan sa bayan ng Diyos. Narito ang pagtitiis ng mga banal, yaong mga nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at ng pananampalataya kay Jesus. Ang tinig ng Diyos ay hindi nagbabago sa huling sandali. Ito'y kapareho ng tinig na tumawag noong una. Ang mga nakinig noon ang siya ring makakilala rito sa wakas. Ito ang matinding babala ni Ellen G. White tungkol sa panahong darating sa ang dakilang kontrobersya. Ang huling pagsubok ay dinala na sa mundo at lahat ng nagpatunay ng kanilang katapatan sa banal na batas ay tatayo. Ang katapatan ay hindi bigla ang desisyon sa oras ng krisis. Ito'y bunga ng mahabang pakikinig. Sa Mateo 7:24-25, sinabi ni Kristo, "Kaya't ang bawat nakikinig sa aking mga salitang ito at ginagawa ang mga yaon ay matutulad sa isang lalaking pantas na itinayo ang kaniyang bahay sa ibabaw ng bato at bumuhos ang ulan at dumating ang mga baha at humihip ang mga hangin at hinampas ang bahay na yaon at hindi gumuho sapagkat natitirik sa ibabaw ng bato. Ang bagyo ay dumarating sa lahat, ngunit hindi lahat ay nakatayo. Sa mga patutuo para sa simbahan, malinaw ang prinsipyo. Tanging ang mga naging masigasig na mag-aaral ng kasulatan ang makatatayo. Ang tinig na sinanay pakinggan sa katahimikan ay siya ring magiging malinaw sa gitna ng kaguluhan. Sa Isaias 33:15-16, inilarawan ang kalagayan ng mananatili. Ang lumalakad ng matuwid at nagsasalita ng matuwid, siya'y tatahan sa mga kaitaasan.
Hindi lakas ng loob ang magpapatatag sa huli, hindi talino, kundi ang puso na matagal nang sumunod. Kapag ang huling paanyaya ay ibinigay, hindi na ito para magpasya, kundi para ihayag kung aling tinig ang pinili. At ang tinig ng Diyos na pinakinggan sa katahimikan ay siya ring magiging tinig ng katiyakan sa araw ng paghatol. Darating ang sandali na ang mundo ay hindi na mag-aalok ng bagong tinig. Wala nang paanyaya, wala nang babala, wala nang pagkakataong pumili ng pakikinggan. Ang ingay ay titigil, hindi dahil may kapayapaan, kundi dahil ang pasya ay natapos na. Ipinapahayag ng kasulatan na ang pinto ay hindi mananatiling bukas magpakailanman. Sa pahayag 22:11, malinaw at mabigat ang hatol. Ang gumagawa ng kalikuan ay magpatuloy sa paggawa ng kalikuan, at ang marumi ay magpatuloy sa pagiging marumi, at ang matuwid ay magpatuloy sa paggawa ng katuwiran, at ang banal ay magpatuloy sa pagpapakabanal. Kapag ang tinig ng Diyos ay tumigil sa pagtawag, ang katahimikan ay magiging pahayag ng hustisya. Ito ang matinding katotohanang ipinahayag ni Ellen G. White tungkol sa pagtatapos ng panahon ng biyaya sa ang dakilang kontrobersiya. Kapag natapos na ang gawain ng mapang-imbestigang paghatol, ang kapalaran ng lahat ay napagpasyahan na para sa buhay o kamatayan. Wala nang pagbabago pagkatapos nito. Wala nang pagsasaayos ng landas. Ang piniling tinig ang magiging tinig na kasama hanggang wakas. Sa Mateo 20:10, malinaw ang larawan. At samantalang sila'y nagsisipagbili, ay dumating ang kasintahang lalaki, at ang mga handa ay nagsipasok na kasama niya sa piging ng kasalan. At ang pintuan ay isinara. Ang paghahanda ay hindi ginagawa sa huling sandali. Ito'y bunga ng mahabang pakikinig. Sa mga patotoo para sa simbahan, ipinahayag ang babalang ito. Ngayon na ang panahon upang maghanda para sa pagdating ng anak ng tao. Ang ngayon ay hindi inuulit magpakailanman. Kapag ang ingay ng mundo ay tuluyang mawala, ang tao ay haharap sa Diyos na walang tagapamagitan ng ingay, walang aliw ng karamihan, walang tabing ng palusot. Sa awit parte 6:10, ang huling paanyaya ay nananatili habang may panahon. Magsitigil kayo at inyong kilalanin na ako ang Diyos. Ang pagtigil ay hindi kawalan ng kilos. Ito ay ganap na pagsuko. At sa katahimikang iyon, malalaman kung ang tinig ng Diyos ay nakilala noon o ipinagpaliban. Kapag ang ingay ay tumigil, ang tinig na pinakinggan sa buhay ang siya ring hahatol sa wakas.